Binabantayang nasa Category 3 na Super Typhoon, pero typhoon category na ito sa Japan Meteorological Agency, makikitang patuloy na nagdudulot ng masungit na panahon sa bahagi nga po ng Guam hanggang Northern Mariana Islands. After ng ERC o Eye Wall Replacement Cycle, since kahapon, unti-unti na rin humihina ang maximum sustain nito. Pero nanatiling kalmado pa rin sa bansa, maaraw at maalinsangan pa rin ang iiral sa bansa despite na lumalaki po o patuloy ang malawakang alon sa silangang bahagi ng bansa. Ilang parte pa rin ng Mindanao magiging maulap ang panahon, katamtaman, pero may mga isolated rain showers ang iiral pa rin. At posibleng pagtaas ng drought sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Mindanao tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, April 15, 2026. Ang oras sa ating Boss Prime ay maga, alas 10:11 na ng umaga. Despite na unti-unti na rin nababawasan ang lakas ng binabantay natin na Super Typhoon sa kanyang 1-minute average, pero under Typhoon category na po ito sa 10-minute average, ay wala pa rin mag-i-epekto o hindi natin mararamdaman sa bansa nito. Kagaya ng mga nauna nating mga report, ay patuloy tayong makakaranas ng maalinsangang panahon, pero nagkakaroon tayo ng mga ilang pagkulog at pagkidlata base sa aking lightning detection system. Mula sa 4 na lightning strikes ngayon ay at least may 2 tayong active na lightning strikes ang nadedetect base sa aking lightning detector dito sa Caloocan. Pero patuloy na halos maaraw at maalinsangan pa rin na may hot humid na panahon ang inaasahan natin. Tapos dahil sa may presensya po ng surface trap dito sa may silangang dagat Pasipiko natin at yung medyo pagbaba ng atmospheric pressure ng bahagya, temporary medyo mabawasan yung matinding alinsangan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero yung init pa rin ng panahon patuloy mataas pa rin yung heat index, although hindi naman ganun katindi ang magiging temperatura. Aabot pa rin niya sa mga 34 to 35 degrees Celsius, pero expected natin hindi ganun katindi ang magiging alinsangan, hindi kagaya kahapon. So, ano magiging batay natin mula sa ating graphs and trend graphs natin dito base sa aking weather station sa Caloocan? Makikita po natin yung trend graphs ng ating temperature in monthly temperature. Makikita po natin na yung pagtaas ng ating temperatura ng nakarang araw and then bahagyang bumababa po ito. Yan. Bagay siya bumaba nung isang araw hanggang ngayong araw. So, kung titingnan natin sa mas detalye mula sa pinaka weather station natin sa Caloocan, yan, titingnan po natin mga folks. At makikita natin dito, although mataas pa rin yung ating air quality, yan, mapapansin po natin na although kahapon mataas pa rin yung ating maximum temperature, pero kung titingnan natin sa weekly, at least hindi siya singlala nung nakarang April 9 to April 10. Yan, bahagyang nababawasan yung maximum temperature, yan, halos maabot ng maximum 37 degrees Celsius pa rin. So mataas. At least bahagya lang ito nabawasan, katulad din nung nakarang araw mga folks. Ayan. So yung 30 days natin, mapapansin natin mula nung March 17, mapapansin nyo po, ay pagpasok po talaga ng katapusan ng March, din April, dire-diretso ang pagtaas ng ating outside temperature. Grabe So, grabe pong alinsangan sa amin sa Caloocan din, Pero at least mula kahapon, bahagyang nabawasan ng konti, although maabot pa rin sa 35 degrees Celsius yung aming outside temperature sa Caloocan. So, medyo tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas, although kailangan lang pa rin na iwasan natin masyadong magbibilad dahil hindi pa rin maganda yan at yung heat index asahan na tumataas-taas pa rin dahil mataas po yung ating outside humidity. Swertehan na lang na medyo bumababa para at least mabilis tayong matuyuan po. Hindi masyado magiging malagkit ang alinsangan natin. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin kami dito sa Caloocan.
Medyo windy nga lang at makikita natin na medyo umaaraw-araw pa rin ang aming paligid sa Caloocan na medyo may pagka-windy. So asahan pa rin ang maaraw at maalinsangan pa rin ang maghapon natin in general at mataas pa rin ang ating heat index. Dahil kung titingnan natin sa ating status sa aking weather station, ang naitala namin na lowest temperature na naitala namin ngayong madaling araw, kaninang 5:26 AM, pinakabababa na ang 26.3 degrees Celsius. Pero kahapon ay halos 35 degrees Celsius, to be exact, 34.9 degrees Celsius. Ang highest air temperature namin kahapon ito ng hapon at 3:52 PM. So mataas pa rin ang aming heat index, nasa sa 47.2 degrees Celsius, ang pinaka-highest heat index namin kahapon. Ngayon, matindi pong sikat ng araw natin ha, umaabot pa rin sa UV 11, so napakadelikado pa rin at moderate pa rin ang ating air quality. So tingnan natin yung ating magiging heat index. As of 9:58 AM, nasa 38.9 degrees Celsius ang aming heat index, which is yung forecast ay malayo at 35 degrees Celsius daw. Yan. Kung titingnan naman natin dito is halos hanggang 39 degrees Celsius ang pinakamataas namin sa Caloocan. So hindi pa ganon ka-viable ang forecast nito. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa ay do-double check natin ay halos hanggang 39 degrees Celsius din ang pinakamataas sa may bandang Tugigaraw. At sa bahagi po ng Santiago, 34 to 35 degrees Celsius. Hindi rin siya aabot ng 40 degrees Celsius, so hindi rin masyado viable yung forecast. Sa may bandang Pangasinan naman, ito, pinakamainit. Diyan sa bahagi po ng bandang Dagupan, Pangasinan, ay nasa 40 degrees Celsius ang kasalukuyang heat index, pero papalo daw ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang tanghali, alas 12, hanggang alas 2 ngayong hapon. So, aabot sa danger level at 43 degrees Celsius. So, kayo po sa may bandang Dagupan, ang may pinakamataas na heat index, iwasan po natin masyadong magbibilad mga folks. Sa parte naman ng Tarlac sa Central Luzon, ay 38 degrees Celsius pang forecast, pero aabot din daw kayo hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So, mataas din ang inyong heat index. At mukhang sa susunod mga araw, ay pumapalo na rin sa mahigit 40 degrees Celsius ang inyong forecast. So, wag din masyadong magbibilad mga folks. At sa heat index forecast kahapon o report na init factor ni Pag-asa kahapon ay isa ang pinakamataas na sa Cotabato ang may 45 degrees Celsius na highest heat index sa kanila. So, lumalabas ay nangunguna pa rin po kami sa Caloocan na may pinakamataas na pumalo nga po sa 47 degrees Celsius heat index. So, nangunguna pa rin kami. Grabe, kasi malapit kami o nasa sea level kasi yung taas ng aming lupa dito. So, kami talaga ang aasahan na mas mataas ang heat index. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, hindi nag-load yung dashboard. So, punta agad tayo dun sa ating recorded climate extremes. Nangunguna ang Tugigaraw sa may 36.8 degrees Celsius, kapareho ng halos Ambulong na may 36.7 degrees Celsius. Yan. Sa Naiya, 35 degrees. So, mainit talaga at maalinsangan na dito sa bahagi pa rin ng Luzon. Sa lowest temperature naman, ang Baguio City, 16.4 degrees Celsius. Kasabay niya ang Malay-Balay Bukidnon na parehong may 16.4 degrees Celsius lowest temperature sa bansa. Walang recorded na inulan, so diretso agad tayo sa ating ibang detalye gaya ng outside humidity na mayroong kaming 66%. So, bumba ito ng 4% since last hour. Medyo pa-dry na naman po tayo. At medyo mababa ang ating barometric pressure na 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. Anyways, sa mga kababayan natin sa bandang Bicol, kamustahin naman natin yung status ng Bulkang Mayon. Tingnan natin kung patuloy pa rin ang magmatic at yung mga pagbubugan niya ng mga rockfall events. Yes, patuloy pa rin ang lava effusion sa 4 na areas, ha? Patuloy pa rin ang meron daw na nagaganap na minor strombolian activity at short-lived lava fountaining, ha? At may 69 volcanic earthquakes daw, including 9 volcanic tremors. Tumagal ito ng 8 oras at 283 rockfall. So, patuloy pa rin ang pag-glow nito sa gabi. Very unrest pa rin itong si Mayon, kaya nanatiling unrest level o alert level 3. So, medyo delikado pa rin sa area na yan. Meron tayong SO2 emission na 1,608 tons a day since April 14 recorded ito ni PHIVOLCS. So, patuloy pa rin ang napaka-aggressive niya ng mga volcanic activity at yung mga
fountaining ha, tsaka yung mga rockfall events, pataas pa rin. Ingat pa rin po. Medyo distansya pa rin tayo within 6 km PDZ. Yan at sa ating thermal anomaly, at least moderate po yung thermal anomaly ngayon mula pa nung isang araw kay Mayon Volcano. Ang huli ay 46 megawatts. Kahapon nasa 147 megawatts, medyo mataas siya. So medyo aktibo pa rin yung thermal anomaly ni Mayon. At kung titingnan natin dito sa pinaka actual natin ng infrared ng CIMMS, wala naman medyo may mga ilang nadedetect itong kay Mayon. Malamang yung ano lamang yan, yung yung ilang plumes na nakikitaan sa satellite imagery. May mga ilang plumes lamang, at least mga less than 2 meters lang. Yan yung Asia direction. Pero kung titingnan natin kay Phoebox, mapapansin nyo po yung kanyang direction, west-southwest and southwest dip, yung kanyang plume emission. So normal po yan dahil halos napaka-unrest pa rin itong si Mayon Volcano. So normal na ating space weather status. So diretso agad tayo sa ating almanac na nag-sunrise ay 5:41 AM at lulubog po ang ating araw mamayang 6:10 PM. At ang ating almost new moon na po, 7% na lamang po. Pero palubog pa lamang po ito at 72 degree elevation. So halos hindi na yan kita. Baka bukas hindi na muna natin isasama yan sa report. Nag-moonrise yan kaninang madaling araw, 4:29 AM. At mamayang hapon pa po ito ng 4:07 PM lulubog. Kaya nandito pa rin siya sa itaas at 72 degree elevation pa po siya. Pero halos hindi na yan makita dahil halos 7% na lamang yung illumination. At sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday, patuloy na clear skies ulit tayo at ilang partly cloudy lamang hanggang bukas ng Huwebes. Mababa ang forecast na magkaroon ng pag-ulan, very minimal lamang daw ang naka-indicate, pero patuloy ang hot dry na panahon natin hanggang bukas. Highest and lowest temperature expected maglalaro 35 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 24 to 26 degrees Celsius. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita natin sa Himawari satellite ng Japan Meteorological Agency. Makita natin, tanaw na tanaw pa rin natin ha, although hindi nabanta itong si Sinlaku na international name, itong si Super Typhoon, pero typhoon category na kay Japan Meteorological Agency, na patuloy na niraragasa ang isla ng Saipan. Ingat po kung may mga Pilipino tayo dyan, at Mariana Islands. Hopefully makapag-share kayo ng mga video nyo uli. Ano yung sitwasyon ngayon dyan? Hindi tayo nakakapag-subaybay sa report, pero expected naman po na alam na po natin mangyari na ganyang kalakas ang isang category 3 na bagyo, di ba? So alam na po natin ang delikado ng bagyo na yan. Pero bago natin natingnan ang sitwasyon ni Bagyong Sinlaku, tingnan muna natin yung lagay ng panahon sa Pilipinas gamit ang ating satellite imagery. Halos clear skies pa rin tayo sa buong North Luzon hanggang South Luzon. Magiging maulap lang ilang bahagi ng silangan ng bansa natin. So mostly partly cloudy naman tayo at okay lang kung magkaroon tayo ng mga mahihinang mga pag-ulan po. So normally walang masyadong malaking issue kung ulanin tayo dyan, pero at least handa tayo lalo na sa bandang Bicol region na magiging maulap at Eastern Visayas at ilang bahagi po sa may bandang Mindanao naman na bandang Zamboanga del Sur. Yan, sa Zamboanga del Sur at ilang bahagi ng Sorsogon area. Pero nalalabi ng buong South Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy na magiging clear skies tayo, maaraw at hot humid na panahon. Wala tayong masyadong concern sa weather patterns natin sa Pilipinas. Patuloy na hot dry pa rin ang panahon, pero ingat lamang sa bandang baybayin nga po sa silangan ng bansa. Mapapansin nyo po ay makikita natin ang malawakan na tumataas na alon dyan. At ingat po. At sa mga taga-Siargao naman ay alam na natin yung risk. Pero sa nalalabi ng silangan ng bansa, asahan natin na mataas po yung alon natin dyan. Delikado po na magpapalaot yung mga maliliit nating mga chikiting po dyan. So alalay lamang po, lalo na sa mga mangingisda na babiyahe dyan sa bandang dagat Pasipiko natin para manghuli ng mga aning isda. So delikado po masyado na medyo magalaw ang ating karagatan. So sa mga bumabiyahe at tatawid po ng mga isla ay asahan natin ang biyahilo sa mga sensitibo sa maalon na karagatan ha. Alam na po natin ang gagawin.
Pero sa nalalabi sa kanluran ay normal naman at clear skies pa rin tayo. So wala tayong masyadong ganap, mga ilang partly cloudy lamang ang iiral, kabilang na ang buong bahagi ng Luzon area. So most very minimal lamang ng mga isolated lightning showers at localized thunderstorms sa mga iiral, napakunti-kunti lamang, so wala rin tayong issue. Dahil mula sa water vapor natin, halos walang water vapor ang makikitaan dito sa buong Pilipinas. At yung inflow ng southwest winds dito sa timog ng equator, nahahatak lamang nito sa ilalim nitong si Bagyong Sinlaco. Ayan, oh. So mapapansin natin yung inflow ng hangin, most of air at may kasamang kaulapan, at water vapor ay patungo dito sa direksyon ni Sinlaco. Kaya halos tuyong-tuyo po ang Pilipinas. Wala tayong masyadong water vapor na nararanasan dito sa Pilipinas. Lahat ng may mataas na water vapor sa bandang Indonesian Peninsula, kitang-kita naman po kung paano nahahatak o nahihigop nitong si Sinlaco. Ito po yung pinaka-inflow niya, yun, nasa baba, sa mababa o lower quadrant ni Sinlaco. Ang nahahatak niyang mga kaulapan na may dalang water vapor. Yan. And then dito tuloy sa Pilipinas, halos tuyong-tuyo tayo, kaya wala tayong inaasahan talaga na maraming buhos ng ulan. Kaya nga po at dun sa forecast po natin noong nakaraang linggo pa ay nabanggit na natin, magkakaroon tayo ng halos way below normal na average rainfall o halos wala talaga tayong mararanasang ulan o tuyong-tuyo tayo sa Pilipinas. Ayan. So ito po ngayon si Sinlaco at mapapansin natin na lahat ng nahahatak nitong kaulapan ay patungo kay Bagyong Sinlaco. Malayo ito sa Pilipinas kaya hindi natin talaga ramdam ang presensya nito. Ito po yung pinaka-Doppler ng CIMS Doppler. Kasalukuyang niraragrasa pa rin ang buong Guam at Northern Mariana Islands ang hagupit nitong si Sinlaco. Yan. So, tingnan natin yung gawin natin yung cloud top siguro. Update natin kung yung actual na hitsura niya pag naka-cloud top. Ayan. So, kitang-kita naman natin folks yung cloud top mode. Makikita natin medyo nakatawid na siya ng Northern Mariana Islands, pero kasi nga po medyo pa-recurve ang kilos niyan. Medyo pa-recurve pa ganyan. So dadaan pa yan ng Northern Mariana Islands pa. So makita natin ay pulido pa rin ang kanyang sirkulasyon at napaka-kompleto pa rin ang kanyang alo, pero tuloy-tuloy lamang yung kanyang ERC o yung pinaka-eyewall replacement cycle niya. Kasi umabot na nga po siya sa maximum peak kahapon. Kaya dahil maximum peak na siya, ay hirap na itong mag-maximize pa. Unti-unti, medyo magdi-diminish na unti-unti yung kanyang maximum sustained wind. Kaya yung category 3 typhoon na lamang ito o super typhoon sa 1 minute average. Category 3, which is ay tatalakayin naman natin yan sa sunod na plate. At mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector, although hindi na ito concern sa Pilipinas, medyo re-reviewin lang natin yung status ni Sinlaco. As of 8 o'clock AM ay nasa category 3 super typhoon na ito sa kanyang 1 minute, pero under typhoon category na po siya sa kanyang 10-minute average. So as of 8 o'clock AM, 944 hectopascal center air pressure nito at maximum sustained wind ay 204 km per hour. At bugsong 265 km per hour. 10-minute average, 179 km per hour. So, wala na siya sa pagiging super typhoon nito. Kaya typhoon na lamang na category 3 at bugsong umaabot ng 233 km per hour. Kumikilos ito pan northwestward pa rin na mabagal, around 12 to 13 km an hour. So, mabagal pa rin ang kilos. Yung satellite imagery dito medyo hindi latest hindi updated. So, hindi natin pwede ipakita. Pero makita natin ay narito pa rin yung pinakasentro nitong si Sinlaco sa paligid po ng isla. Kaya sila ngayon ang niraragasa. Ang kauna-unahang niragasa ng super typhoon ngayong taon. Sa ngayon mukhang ngayon kauna-unahang niragasa ng kauna-unahang super typhoon at pinakamalakas na bagyo ngayong taon so far until ngayong April. Yan, so sila unang nakaranas ng hugupit nito at since hindi concern sa Pilipinas, makikita natin ay northwestward pa rin ang galaw nito, pero sa mga extended tropical cyclone forecast sa combination, makikita natin magre-recurve siya uli papabalik ng Northern Mariana Islands within 48 hours, kaya patuloy pa rin daw ang paghagupit nito.
Pero bago ito Northern Mariana Islands within 48-hour period, nasa typhoon category na lamang yung kanyang sustained wind nito. Ibig sabihin, pagdating dito, medyo diminishing na po siya within the next 48 hours period. Yan. So, wala na yung banta sa bansa dahil hindi na to nakikitaan ng pagpasok. Ito yung actual floating satellite niya. Multiple eyewall replacement na po nakikitaan natin dito. So, hindi na niya talaga kaya. Hanggang doon na lamang sa kahapon, 287 kilometers per hour kahapon. And then, nagkaroon na siya ng ERC o eyewall replacement cycle. Then, nag-maximum PIP na ito hanggang sa nabawasan na nga po yung kanyang maximum sustain. Makikita natin dito sa pinaka-infrared polarized, makita natin ang mula kahapon, nagkaroon na po ng eyewall replacement kahapon and then hanggang kagabi, dito biglang nabawasan na yung kanyang maximum sustain. Mapapansin niyo po niya paano nagkaroon ng reflective yung kanyang eyewall replacement bago ito mag-arrive dito sa may bandang Saipan. Yan, ito po yung pinaka 24 hours simulation niya. Yan, so makita po natin is kumikilos pa ilagang kanluran pa rin po ito and then nabawasan na po yung maximum sustain after magkaroon ng eyewall replacement. Makita niyo po nagkaroon ng outward nagkakaroon ng outward yung kanyang kaulapan dahil yun na yung pinaka-maximum peak niya mula kahapon hanggang kagabi and then hindi na niya nakayanan then nabawasan po ng bahagya yung kanyang sustained wind after ng ERC o eyewall replacement cycle. Normal yan sa isang bagyo na kapag umabot na sa pinaka-maximum peak yung kanyang lakas, magkakaroon na niyang sunod-sunod na eyewall replacement and then hihina na, after nyan, hihina na siya unti-unti. Unti-unting mababawasan yung kanyang category o maximum sustained wind. Dahan-dahan yan. Yan. Hanggang sa loob ng 48 oras, babagsak ang kanyang category into typhoon category na. Then, magka-category 2 na lamang yan hanggang sa mag-category 1. So, yun po. Makikita na rin natin sa Spaghettios models yung intensity. Yan, within the next 24 hours, bababa siya sa category 2 and then magka-category 1 yan within 48-hour period. Ayun o. So, hihina na rin siya tuloy-tuloy. And then, mag-severe tropical storm yan within 2 to 3 days. Yan. So, mabilis din kagad ang paghina niya after niyan. Malamang, pag nakatawid na yan dito sa may bandang Northern Mariana Islands within or next 48 hours. So, siguro sa loob ng 24 oras, mananatili ito sa super typhoon category sa kanyang 1-minute average ha. So, umaabot pa rin sa tropical cyclone wind signal number 5 ang bahagi na ito ng Saipan. Ayun, and then, tropical cyclone wind signal number 4, ang ilang bahagi ng isla ng Northern Mariana Islands. Yan. Then, ang Guam, sa paligid ng Guam ay tropical cyclone wind signal number 3. So, delikado pa rin, malakas pa rin yung epekto sa kanila, ng signal number 3 dyan sa Guam. And then, category 2 sa bandang Mariana Islands pa rin, katabi ng Guam at yung Saipan, tropical cyclone wind signal number 5 pa rin sa kanila. Sobrang taas pa rin yung category. So, ang taas ng storm surge pa rin sa kanila. So, ingat sa mga Pilipino natin na nakatira sa Saipan, mga folks. So, after ni Bagyong Sinlaco, ay wala na tayong inaasahan na may babantayan tayong susunod na tropical wave dahil mula sa global traffic hazard nga po, hanggang sa pagpasok ng May ay tuloy-tuloy na po tayo na mayroong tuyo o halos mababang average rainfall. Although, pagpasok ng huling araw ng April hanggang unang linggo daw ng May, mukhang meron na naman daw na at least 20% na may posibleng may babuong low pressure area kaso halos mid-Pacific ito. O halos kung saan nang galing itong si Sinlaco, meron na namang nakikitaan daw dito. So tingnan natin, malayo pa naman ito. Sa ngayon, within April 22 to April 28 ay magiging mapakababa ang average rainfall natin. Napaka-hot at dry ang panahon natin dyan sa mga araw na yan. So probably mga next week po yan ay expected na tuloy-tuloy na wala tayong inaasahang medyo abnormality sa ating weather patterns. Kundi hot dry lamang na tuloy-tuloy hanggang April 28 ayon dito sa Global Traffic Hazard. So wala tayong inaasahan na mayroong susunod na bagyo kasunod ni Sinlaco. At pakita natin halos hindi ramdam natin sa Pilipinas. Gaya ng ating mga report nung nakarang araw, di ba? Hindi natin naramdaman sa Pilipinas kahit man lang yung outer trough o rain trough nito. So malinaw naman po sa lahat. Ayan. Hanggang sa makalayo na po ito by April 19 to April 20. Yan o. So wala. Tuloy-tuloy lang tayo na magiging maalinsangan after na makataan itong bagyong ito.
At dahil wala naman susunod sa kanya, ay wala tayong masyado magiging komento dito sa ating tropical cyclone assessment monitoring dahil asahan lang natin hanggang April 28, hanggang April 28, April 28 ay magiging halos tuyo o wala tayong mararamdamang maramihang ulan sa Pilipinas. Tuloy-tuloy lang magiging alinsangan tayo hanggang next week po. So, yun naman po, ito yung mga computer model. So, maliwanag na po ay palayo na yan o mas after niya makatawid sa loob ng 48 oras nitong si Sinlaco ay unti-unti babalik na sa normal ang ating Western Pacific na. So, yun lamang po ang ating magiging analyze dahil wala naman tayong masyadong concern kay Sinlaco sa Pilipinas. So, yung magiging epekto lamang ng init at alinsangan ay tuloy-tuloy pa rin sa buong bansa until next week. Ito mga folks, at silipin naman natin yung status ng ating posibleng drought dahil nakataas po sa early drought ang ating bansa kabilang na ang ilang bahagi ng Isabela at Cagayan area. May nakataas daw po as of April 13, yung huling record nito. So makita natin ay ang halos buong Mindanao, medyo nakataas din ang possible early drought. Pero sa actual ng classification, mataas po sa buong Central Luzon o buong kanluran ng bansa sa Northern Luzon. Mataas po, maximum po yung drought. So halos tuyong-tuyo po sa area na yan. Ibig sabihin ay kailangan ng maraming tubig yung mga pananim, iwasan po matuyuan. At kasama ang Metro Manila, well, very obvious naman po. At hanggang dito sa ilang bahagi ng Mindoro. Mas mababa ang ilang bahagi ng Mindanao. Yan, medyo wet po sa may bandang Mindanao, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. So, sa buong Caraga area. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-grabe ang drought na mararamdaman sa buong Mindanao area. Medyo nagiging moderate lamang. Hindi kagaya namin sa Luzon na mas mataas po ang classification ng drought. Yan, umaabot nga po sa buong NCR at ilang bahagi dito sa may bandang karatig NCR natin o Mega Manila ay mataas po yung ating drought classification. So isahan natin na mataas po ang temperatura ng ating land surface temperature lalo na sa buong Cagayan at Aurora region din or pagitan po ng Isabela at Cagayan area. Mataas po yung temperatura, yung land surface, maging ang buong Central Luzon, mataas din. Kasama siyempre ang Metro Manila. Medyo mababa lamang dito o katamtaman lang sa buong Visayas at Mindanao area. Yan. So, yung condition para mabilis ang pagtanim, hindi masyado sa ilang mga gulayan. Kaya expected yung mga gulay natin, yung mga broccoli, ganyan, cauliflower, medyo tataas na po yung presyo niyan dahil medyo umiinit na po yung temperatura dyan. Yan. So, medyo tumataas. Well, crisis din tayo sa diesel. So, mukhang hindi rin maibababa yung mga gulay. So, may mga ibang mga farmers tayo na nagtatanim sa norte. Hindi na nila magawang ma-deliver. Yung iba daw, ayon sa balita, hinahayaan na lang daw nila itong masira. So, nakakalungkot naman. Sana magkaroon tayo ng programa sa government na kapag kaganyan, meron tayong sariling depot, yung yung bagsakan ng mga gulay sa ibang bahagi ng bansa mula sa pinakaanihan na hindi na kailangan gumamit ng middleman kasi dyan talo yung ating mga magsasaka pag may mga middleman. Kung ang gobyerno na lamang aalalay sa ating mga farmers na pipick upin yung mga gulay sa mga malalayong lugar and then ilalagay sa mga iba't ibang mga syudad, may bagsakan tayo doon o depot, maganda sana ang magiging ani at bababa ang presyo ng mga pagkain. Yun sana ang magiging advantage natin. Na sana na ipatupad po. Sa kasamang palad, wala pong ganun na nangyayari, kaya hirap po. Lalo na't may krisis tayo ngayon sa diesel, pahirapan ngayon ang delivery dahil mahal po ang magiging services ng mga delivery ng mga gulay. Lalo na dyan sa Hilaga. Yun po, at so far ay mataas ang ating classification of drought since April 13. Ingat na lamang po dahil bahagi po ng Central Luzon at kanluran ng Northern Luzon ang medyo mataas ang classification. So, hopefully, sapat po ang supply ng tubig natin dyan. At dahil sa tubig ang pinag-usapan, asahan natin yung ating damham. Patuloy ang mataas na water reserve natin, hopefully. Tingnan natin yung water levels. Yan. So, si Angat Dam hanggang Lamesa Dam, normal pa rin naman. Pero patuloy pa rin ang pagbaba
ni Angat Dam ha. Yan ha, patuloy pa rin po ang pagbaba. 191.76 meters na lamang ito mula sa 192.18 meters kahapon. Since yung April 14, so wala pa lang na feedback since yung April 14, April 15 na kasi ngayon. So walang latest update ngayon ha. So kahapon 191, wala tayong idea sa ngayon, pero mapapansin natin dito is yung April 15 natin ay halos critical na po si Ipo Dam, si Angat Dam 191, yan 191.35. Halos malapit na rin. So dapat kunting tipid-tipid na po sa paggamit kay Angat Dam dahil baba ng baba yung kanyang water reservoir. Magkakaroon tayo ng problema niyan. Magkaroon sana ng latest update itong hydrological center natin kung magkakaroon ba tayo ng pagkapos o yung kakapusan po natin sa sa tubig. Sana ma-address po yan maigi. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, April 15, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 15, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali, ngayong maga o ngayong araw sa ating report. Asalang natin na matuloy tayong magiging maalinsangan na panahon sa maghapon at clear skies pa rin sa maghapon ha. So iwasan natin magbilad at magdala ng payong anytime. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.